Sa Scottish Islands, sa isang bahay, isang grupo ng mga bata ang nanunood ng cartoon, ngunit lahat sila takot sa labas. Ang ilang pakikiramay ay nangyayari. Dumating ang isang babae na may isa pang anak at sinabihan sila. Manahimik at huwag lumabas. Ngunit mas maraming tunog ang nanggagaling sa labas. Kaya si Jimmy, isa sa mga bata, papunta sa pinto. May kumakatok sa pinto, at biglang binuksan ng zombie ang pinto. Ito ay isang patayan sa loob doon, ngunit si Jimmy ay nakatakas mula doon. Ang kanyang ina na sinusubukang hawakan ng isang zombie, sinabihan siyang tumakas. Habang nagsisimulang maging zombie ang lahat, lumingon siya sa simbahan. May sumunod pang mga zombie sa likod niya. Sa simbahan, ang kanyang ama ay nananalangin ayon sa kanyang paniniwala. Araw ng paghuhukom, ibinigay niya ang kanyang anak at itinago ito. Habang sumusugod ang mga zombie sa simbahan, niyakap niya sila at naging zombie. Nakita ni Jimmy ang lahat ng pagtatago na ito, nakita ang pagkakataon. Tumakbo siya mula doon. Habang sinisira ng rage virus ang UK, ito ay naalis mula sa Continental Europa, at ang UK ay naglalagay ng quarantine. Habang ang natitirang mga nakaligtas ay dapat ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkalipas ng 28 taon, kabilang sa mga ito, isang sibilisadong lipunan sa Lindisfarne na hiwalay sa isang mainland sa pamamagitan ng isang makitid na guhit na naglalaho kapag mataas ang tubig. Kabilang sa kanila, nakatira si Jimmy kasama ang kanyang anak, Spike, at asawang si Esla. Tinawag ni Jimmy ang kanyang anak para sa almusal. Habang kumakain sila, biglang sumigaw ang mama niya. Dahil siya ay may sakit sa pag-iisip, pumunta si Jimmy para bantayan siya. Pinuntahan din ni Spike ang kanyang ina. Nakikita ang kanyang anak, tinatanong niya kung papasok siya sa paaralan. Nang sabihin sa kanya ni Jimmy na napag-usapan na nila. Ito, pupunta siya sa mainland kasama niya sa isang scavenger hunt. Pero nagagalit siya dahil hindi gustong ilagay sa panganib ang kanyang anak. Ngunit umalis si Jimmy doon. Pinakalma ni Spike ang kanyang ina na nagsasabi, siya ay papasok sa paaralan. Si Sam ay isa sa kanilang mga kaibigan na pumupunta sa kanilang bahay at may dalang pana. Spike, lahat ng tao sa bayan ay nagpapasaya sa kanila habang papunta sila sa mainland. Sabi sa kanya ng matanda sa bayan, upang matandaan ang panuntunan. Kung nawala sila doon, walang makakahanap sa kanila. Sabi ng nagbabantay, medyo tahimik ang lahat sa labas. Binuksan niya ang pinto at lumabas sila. Habang naglalakad sila, sinabi ni Jimmy na alalahanin ang oras ng pagtaas ng tubig. As in high tide, hindi na sila makabalik. Dumating sila sa mainland. Bigla silang naka-encounter ng zombie na tinatawag nilang slow-low, na hindi naman mabilis pero sobrang palihim. Sinabi niya sa kanya na kunan ito, dahil ito ang magiging pinakamahusay na pagsasanay, habang naghahanda siyang mag-shoot ng isa pang slow-low. Sumilip sa likod nila. Pinutok niya ito ng may katumpakan. Biglang narinig ni Jimmy ang isa pang zombie at binaril ito. Marami pa ang dumating at ibinababa niya silang lahat. Sinabi niya na dapat silang umalis dahil ang ibang mga zombie ay darating sa pagdinig. Ang tunog, mas lumalakad sila at humanga si Spike sa pagkakita ng kawan ng mga hayop. Pagdating nila sa bahay at maghanap ng mga panustos, biglang may nakita silang zombie na nakagapos na nakatali at sa katawan nito si Jimmy. Nakasulat, sinabi niya na dapat may maglagay dito para magpadala ng mensahe. Sinabi niya na barilin siya dahil ito ay magiging isang magandang pagsasanay. Natakot si Spike, ngunit sinugod siya ni Jimmy na bumaril ng mabilis. Habang ang zombie ay bumagsak sa lupa, pinaputukan niya ito. Pagkatapos ay umalis sila ng bahay, naglalakad, nakatagpo sila ng isang hayop na nakahiga na patay na kinakain ng mga zombie. Ngunit ang ulo nito ay nakasabit sa puno. Sinabi ni Jimmy na isa itong alpha zombie. Dapat silang umalis. Dahil ito ang pinakamatalino at pinakamalakas na zombie. Sinubukan nilang umalis ng tahimik nang bigla silang makakita. Mga zombie na dumarating sa di kalayuan, at kasama rin sa kanila ang alpha. Tumatakbo sila habang tumatakbo ang mga zombie. Sa likod nila, huminto sila at naglabas ng ilang zombie. Ngunit si Spike ay natatakot, nakakaligtaan ang kanyang mga kuha. Kumuha sila, kanlungan sa bahay. Itinulak ni Jimmy si Spike sa atak habang naglalabas ng ilang zombie. Bago tumakbo ang mga zombie sa lugar, naabot na nila ang attic. Nakita nila ang alpha zombie na naghihintay pa rin sa kanila. Nag-aalala si Spike na makaligtaan nila ang low tide,
ngunit sinabi ni Jimmy na magkakaroon ng isa pa, at sila, dapat matiyagang maghintay. Pagsapit ng gabi, ipinakita niya sa kanya ang isang Navy ship na nagsasagawa ng quarantine patrol nito. Tahimik, dahil malapit nang dumating ang mga zombie. Tumakbo sila patungo sa dalampasigan, at high tide pa. Pero mababaw ang tubig kaya nakakalakad sila. Tumakbo sila sa landas, ngunit nakikita sila ng mga alpha zombie. Tumatakbo din ito sa likuran nila. Biglang lumipad ang isang grupo ng mga ibon sa kanila. Nakita nila ang alpha zombie tumatakbo palapit sa kanila. Tumakbo sila, ngunit nahulog si Spike, kaya hinayla na lang silang lahat ni Jimmy. Sinusubukan nila agawin ang atensyon ng mga nanunood, ngunit lahat sila ay natutulog at nagising nang marinig ang sipol. Pagkatapos ay naghanda sila gamit ang busog at palaso. Binuksan nila ang ilaw sa zombie at bumukas ang mga arrow. Sa kabilang direksyon, sila tumakbo sa pinto at hilingin sa kanila na buksan ito. Ngunit tinitiyak muna nilang hindi sila nahawaan at pagkatapos ay hahayaan. Pumasok sila. Isang malaking kapistahan ang inorganisa sa bagong tagumpay ni Spike. Medyo exaggerating si Jimmy sa kanya. Pagganap na sa tingin ni Spike ay hindi totoo. Ngunit hindi niya ito pinansin. Pinupuri ng lahat si Spike, ang ilan sa kanila ay nag-aalok sa kanya ng inumin. Ngunit nakita ni Spike ang kanyang ama na papunta sa isang lugar kasama ang isang babaeng nagngangalang Rosie. Siya ay lumabas mula doon upang samuka, kung saan nakita niya ang kanyang ama na may isang Rosie na papunta sa isang lugar. Pupunta siya sa likod niya at nakikita siyang nagiging abala kay Rosie. Umalis siya at bumalik sa kanyang bahay, kung saan natutulog si Sam na pinagmamasdan ng kanyang ina. Nagising siya at nagtatanong kung anong ginagawa dito. Spike, nagtatanong tungkol sa kanyang ina, sumagot siya na mas mahusay ang kanyang ginagawa. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran. Ang mainland, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa sunog. Sinabi ni Sam na ito ay dapat na ang lumang Kelsen. Sa kanya siya dati, doktor 30 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay iniisip niya kung siya ay isang doktor, ngunit sinabi ng kanyang ama sa kanya ang lahat ng mga doktor. Iniisip niya kung makakapagpagaling si Dr. Carlson. Kanyang ina. Sabi ni Sam, medyo kakaiba si Dr. Carlson. Sa umaga, gumising sila nang bumalik si Jamie upang mabitin at natutulog sa kanya, ngunit umalis si Spike mula doon. Pagkatapos ay pumunta si Jamie upang magluto ng almusal, kung saan pumunta si Spike sa kanya at nagtanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol kay Dr. Carlson. Naiintindihan niya na narinig niya yun kay Sam. Sinabi niya na maaaring siya ay isang doktor maraming taon na ang nakaraan, ngunit hindi ngayon. Bago siya isinilang, dati na sila. Pumunta sa mainland at nakipag-ugnayan sa doktor. Ngunit isang araw, natagpuan nila ang doktor na may daan-daan ng mga bangkay na nakahanay sa lupa. Kinuha ni Carlson ang mga katawan at inilagay sa apoy. Nang makita niya, sa kanila, casual lang niya itong pinababa. Pagkatapos noon, hindi na nila siya kinontak. Tanong niya pagkatapos, ano ang mali sa kanyang ina kung siya ay namamatay? Sagot ni Jamie na hindi niya alam. Nag-iisip daw siya ay namamatay at nagtanong kung siya ay magpapakasal kay Rosie pagkatapos ng kanyang ina. Sinampal siya ni Jamie. Kailan? Tawag niya sa kanyang anak, tumakbo siya papunta sa kanya. Pumunta si Jamie sa silid upang humingi ng tawad, ngunit naglabas ng kutsilyo si Spike. Pananakot sa kanya na iiwan sila, ngunit kinuha lang niya ang kutsilyo at ibinalik yun. Hinihiling niya sa kanya, pabayaan mo sila. Umalis doon si Jamie. Pagkatapos ay lumabas si Spike at nagsimula ng apoy. Pumunta siya sa watchtower, sumisigaw tungkol sa apoy. Sinabi niya na kailangan nila ang lahat ng mga lalaki upang patayin ang apoy. Manunood siya ang tore habang wala siya. Nang umalis ang lalaki, pumunta siya sa kanyang ina at sinabihan itong sumama sa kanya. Pupunta sila sa dalampasigan. Matapos ang mahabang paglalakbay, napagod si Esla at naupo. Spike, sabi na magpapahinga sila sa malapit na simbahan para sa gabi. Pumunta sila doon at humiga bilang Esla. Nakikipag-usap kay Spike tungkol sa kanyang ama na kamukhang kamukha niya. Nagtawanan sila tungkol dito at sa kanilang dalawa. Tuluyang nakatulog. Sa gabi, lumilitaw na gumagapang papasok ang isa sa mga mabagal na zombie. Si Spike ay natutulog sa tabi ng tarangkahan habang papalapit ito at sinimulang kainin ang kanyang sintas ng sapatos sa pag-aakalang ito ay isang uod. Malapit na, sinubukan niyang singilin ng Spike nito,
ngunit nagising siya sa isang umaga at nakita niya ang katawan ng zombie na nakatabi. Hindi niya maalala ang nangyari. Gayunpaman, si Esla ay may pananaw na siya ang nasa ganoon. Zombie. Samantala, isang grupo ng mga sundalo ang tumatakbo mula sa isang kayeg ng mga zombie. Marami sa kanila ang inaatake. Habang silang tatlo ay nakatakas at pumasok sa isang lagusan. Madilim at dahan-dahan silang naglalakad kasama ang mga ito. Nakabukas ang mga headlight. Maya-maya, nakarinig sila ng mga kaluskos mula sa likuran at sa paglingon nila sa likod. Isang alpha zombie ang umatake sa isa sa kanila at pinunit ang ulo niya. Inaatake din ito ang isa pa habang nakatakas ang natitirang sundalo. Ang ilan sa mga zombie ay nasa tabi ng batis at mayroon pang buntis. Zombie sa kanila, si Esla at Spike ay naglalakbay sa field ng bulaklak habang si Esla ay kahit papaano ay nalilito. Ang kanyang anak sa kanyang ama at nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang mga alaala sa pagkabata. Pansamantala, nakita ni Spike ang isang zombie sa likuran niya. Hiniling niya sa kanya na manatiling tahimik at bumaril sa kamatayan. Sa lalong madaling panahon, mas maraming zombie ang lilito mula sa field at nagsimula silang tumakbo. Nakahanap sila ng gasolinahan at pumasok dito. Gayunpaman, sa kanilang pagkadismaya, ito ay napuno ng gas at hindi sila makahinga. Pumasok ang mga zombie at nasusuffocate din sila. Sa kalaunan, ang tanging nakaligtas na sundalo ay dumating upang iligtas sila. Magtanong. Humiga sila at barilin sa loob. Sumabog ang buong silid at nasunog ang mga zombie. Esla at ligtas na lumabas si Spike. Ang sundalong nagngangalang Eric ay bigo at iniisip kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Si Esla ay napasigaw sa sakit at nakitang si Spike ay nangangailangan ng tulong sa kanyang ina. Binuhat niya siya habang paalis na sila. Sinabi sa kanya ni Spike na narito siya upang ipakita ang kanyang ina sa isang doktor na nasa tabi ng apoy. Umupo sila. Bilang Spike ay humanga sa smartphone na mayroon si Eric. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang kasintahan na malamang napatay na, at hindi siya masyadong interesado dito. Namatay ang baterya at itinapon ni Eric ang telepono. Nagsimula silang maglakad muli at nakarinig sila ng hiyawan. Lumakad pa si Esla at sumakay sa isang sirang tren. Pumasok siya, at natagpuan ang buntis na zombie sa panganganak. Ang dalawa pa ay pumasok sa tren at nakita siyang sinusubukang tumulong. Ang zombie. Sumagot ang zombie at hinawakan ang kamay niya. Hindi nagtagal ay isinilang nito ang sanggol bilang Spike. Tinutulungan siyang putulin ang kordon. Hindi nagtagal ay sinubukan siya ng zombie na salakayin at binaril ito ni Eric. Siya pa, hinihiling niya na ibaba niya ang sanggol. Sinasabi nila sa kanya na hindi ito mukhang nahawaan ngunit hindi siya nagtitiwala. Ito at sinabing babarilin niya sila. Tinakpan ni Spike ang kanyang ina habang sinusubukan itong makatakas at makatarungan. Pagkatapos ay pumasok ang alpha zombie at kinuha si Eric. Inangat din ito ang ulo niya. Spike shoots Anne. Pana ito ngunit hindi siya apektado. Agad silang naubusan nang lumilitaw ang buntis na zombie ay kanyang asawa. Lalo siyang nagalit at hinabol sila. Nag-shoot si Spike ng isa pang arrow ngunit hindi ito gumana. Tumakbo sila palabas ng tren at si Spike ay malapit ng tambangan ng zombie nang may sumabog na lalaki. Isang morphine ang humarap dito at nawala ng malay ang zombie. Kinuha niya ang ulo ni Eric at pagkarinig na iniligtas niya ang kanilang buhay. Iminungkahi niyang dalhin siya sa kanyang lungga na puno ng mga haligi, gawa sa mga buto ng tao. Pumasok sila sa libingan kung saan may bundok ng mga bungo ng tao upang itago ang mga alaala. Nilinis ni Dr. Kelsen ang ulo ni Eric sa balat nito at lahat ng bagay at nananatili ang bungo. Siya, hinihiling sa kanya na bigyan ito ng lugar. Ginagawa ito ni Spike. Sinabi sa kanya ni Spike na ang sanggol ay mula sa isang infected. At sinabi ni Dr. Kelsen na walang gatas ang sanggol ay hindi mabubuhay ng matagal. Pagkatapos ay nagsisimula siyang mag-check. Kanyang ina matapos suriin ang kanyang mga suso at kilikili. Sinabi ng doktor kay Esla na mayroon siyang cancer. Malamang na kumalat na ito sa buong katawan niya at wala masyadong magawa. Sinabi ni Esla na mayroon siya. Nag-assume din ng ganyan. Galit na galit si Spike at nag-iisip kung dapat bang may lunas ngunit nariyan. Ay wala. Natatakot siyang makaramdam ng sakit ang kanyang ina ngunit ang sabi ni Esla ay may sakit na siya.
Niyakap niya si Spike habang hinahagis ni Dr. Kelsen ang isang morphine dart Spike at habang siya ay tumahimik ay kinausap niya sila. Sa pamamagitan nito sa isang tahimik na palm ni Esla na gusto rin niya, sinabi niya sa kanila na dapat mamatay ang lahat. At dapat mahalin ang lahat. Kusa niyang kinuha ang morphine habang inaalala ni Spike ang lahat ng huling alaala. Kasama ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang sandali ay dinala ni Dr. Kelsen ang bungo ni Esla at iniabot ito kay Spike na nagtatanong ibigay niya ang lugar na gusto niya. Umakyat si Spike sa bundok ng mga bungo at pinanatili ang kanyang mga ina. Sa taas humahalik sa kanya ng palm. Sa umaga si Dr. Kelsen ay nagmamadaling dinala si Spike sa bunker bilang paparating na ang alpha zombie. Sinimulan niyang katukin ang gate at maya-maya ay pumasok siya. Sinubukan niyang punitin si Dr. Ulo ni Kelsen ngunit mabilis na nakuha ni Spike ang morphine at itinulak ito sa kanyang kamay na nagligtas kay Kelsen. Dr. Kelsen, sabi niya na kailangan niyang umalis kasama ang sanggol pabalik sa kanyang tahanan. Pumayag naman si Spike pero hindi na siya bumalik. Bahay mismo, iniwan niya ang sanggol sa tarangkahan na may dalang sulat na tatahakin niya ang gubat. Si Jimmy na nagbabasa ng sulat ay tumakbo palabas ng gate ngunit napagtanto niyang matagal na siyang nawala. Si Spike ay sumilong, ngunit sa lalong madaling panahon ay inaatake ng isang grupo ng mga zombie. Tumatakbo siya at napunta sa isang dead end. Gayunpaman, ang tumatakbo sa kanya ay mabilis na nagtatapos sa kanya. Isang lalaki ang naroon sa tabi ng mga burol na bumati sa kanya. May iba din siyang kasama. Sinabi nila sa kanya na maaaring kunin niya ang kanilang tulong at pumayag siya. Pagkatapos nilang talunin ang mga zombie, hiniling ng pinuno si Spike na sumama sa kanya at tinanggap niya ito. Kaya yon ang recap para sa 2025 na pelikula pagkalipas ng 28 taon. Para sa higit pang recaps tulad nito, manatiling nakasubscribe sa channel at kung nagustuhan mo ang video na ito maaari mo ring magustuhan ito.